Magandang araw Pilipinas! Heto na ang ating weather update ngayong Saturday, February 14, 2026. Ngayong araw tatalakayin natin ang sitwasyon sa buong bansa at ang posibilidad ng isang bagong disturbance na maaaring mabuo sa silangan. Kung gusto mong mabilis at malinaw ang daily update, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, tatlong pangunahing weather systems ang nagdidikta ng ating panahon. Una, ang shear line na nakapwesto sa eastern sections ng Central at Southern Luzon, kaya mas pabor ang pagbuo ng ulan at thunderstorms sa ilang lalawigan doon. Pangalawa, ang northeast monsoon o amihan na mas dama sa Northern Luzon, na karaniwang nagdadala ng mas malamig na hangin at paminsan-minsang mahinang pag-ulan. At pangatlo, ang easterlies or hanging galing Pacific na may daladalang moisture na siyang dahilan ng mga biglaang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Kapag pinagsama ang mga ito, ang resulta ay pabago-bagong lagay ng panahon. May mga oras na maaraw o maalinsangan tapos biglang uulan sa ibang lugar, lalo na kapag nagkaroon ng thunderstorm. Tutukan natin ang mga lugar na sakop ng shear line. Kabilang dito ang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal, Laguna at Camarines Norte. Dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms. Tandaan, ang scattered rains ay hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy ang ulan, kundi mga pag-ulan sa iba't ibang lugar na tinatamaan. Pero kapag tumama ang thunderstorm, pwedeng lumakas ang ulan sa maikling oras, kaya may posibilidad ng biglaang pagbaha sa mga low-lying areas at sa mga lugar na mahina ang drainage. Sunod naman, para sa Batanes, Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains. Ito ay dulot ng amihan. Karamihan sa pag-ulan dito ay mahina at panandalian at ayon sa forecast ay wala namang significant impact na inaasahan. Pero kung may biyahe kayo, lalo na sa umaga o gabi, mag-ingat pa rin dahil pwedeng lumamig ang panahon at dumulas ang kalsada kapag umambon. Ngayon, para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang mga lugar sa Visayas at Mindanao, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms at ito ay dahil sa easterlies. Dito mahalagang tandaan na kahit isolated lang, may mga barangay o lungsod na pwedeng makaranas ng malakas na ulan habang ang katabing lugar ay halos walang patak. Kaya kung may outdoor activities, mas okay kung handa ka sa biglaang pagbabago ng panahon. Ngayon, punta tayo sa usaping bagong bagyo. Ayon sa latest tropical cyclone threat potential, sa week 1 mula February 13 hanggang February 19, wala munang TC-like vortex o TCLV sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. May slim chance ng formation sa Philippine Maritime Domain, kaya overall, mababa pa rin ang posibilidad ng tropical cyclone development sa loob ng week 1. Ibig sabihin, sa linggong ito, mas nangingibabaw pa rin ang epekto ng shear line, amihan, at easterlies kaysa sa banta ng bagyo. Pero sa week 2, mula February 20 hanggang February 26, may forecast na posibleng mabuo ang TCLV-1 sa silangan ng Mindanao at mababa pa rin ang chance na maging ganap na tropical cyclone. Ang TCLV ay parang paunang senyales ng pag-ikot ng hangin or disturbance, pero hindi pa ito automatikong bagyo. Kahit low ang possibility na lumakas, mahalaga pa rin itong bantayan dahil kapag may disturbance sa silangan, pwedeng makadagdag ito sa pag-ulan at pagbugso ng hangin sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa mga eastern areas at pwede rin itong palakasin ang epekto ng easterlies. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong update tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat at palagi po tayong mag-ingat mga kababayan.